So guys, kung makikita nyo is sobrang haggard look ko na. So bakit nga ba ako haggard look? Syempre galing ako ng work. So time check is 5 PM. So 5 PM, kanina 4 PM pa natapos yung work ko. And ngayon is magpa 5 PM na. So unang katanungan is nasaan na nga ba ako ngayon? Sa 3 buwan ko dito, mag-4 o 5 buwan na ata ako dito sa Pilipinas. Napatunayan ko na mahirap kasi nung nag-apply ako dati, hindi naman talaga ako nag-apply ng mga ganitong mga trabaho o nag-try na sumubok sa mga pabrika o sa kahit saan pang supermarket o kahit saan pang trabaho dito sa Pilipinas kasi dati nagtatrabaho lang ako sa pinsan ko. So ngayon, what's up mga ka-Chicks Maxer? Kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa ating lahat. Dahil hapon na dito sa Pilipinas, magandang hapon. So kumusta na tayong lahat? Welcome back sa akin at welcome back na rin sa mga viewers ko dyan. Kung manonood kayo sa lahat ng mga subscribers ko, welcome back sa ating lahat. So pasensya na kayo, ngayon lang ako nakakapag-update. So mangyayari ngayon is live update tayo. So as you can see is, makikita niyo yung background ko is medyo isa siyang abandoned room. So bago pa lamang ako dito. I think magto 2 days pa lang ako dito. So nasaan nga ba ako? So yan ang pag-uusapan natin, kung nasaan ako at ano-ano nangyayari sa akin sa loob ng mahigit isang buwan na hindi na ako nag-upload, hindi na ako masyadong active sa social media. So guys, kung makikita nyo is sobrang haggard look ko na. So bakit nga ba ako haggard look? Syempre galing ako ng work. So time check is 5 PM. So 5 PM, kanina 4 PM pa natapos yung work ko and ngayon is magpa 5 PM na. So unang katanungan is nasaan na nga ba ako ngayon? So ngayon, nandito ako sa Padre Garcia, Batangas. So as you can see, is nag-for good muna ako dito sa Pilipinas. Wala muna akong balak mag-abroad. So naghanap muna ako ng trabaho dito at sa kabutihang palad is natanggap naman ako. And ito na nga, hindi ko alam kung pang ilang apply ko na to bago ako natanggap. So nandito ako ngayon sa Padre Garcia at dito ako na-assign sa new branch ng company namin. So ano nga ba itong company namin? Ang company namin ay tumatanggap o bumibili ng mga metals at mga bakal o kahit kung ano-ano pang waste materials. Kaya kung meron kayo nun, huwag nyo itatapon, dalhin nyo lang sa company namin at bibilhin namin ito. Ito yung tinatawag nilang recycle. Kung makikita nyo dun sa Coca-Cola na lata is may tinatawag na recycle me. So kung meron kayo nun, katulad ng mga lata at kung ano-ano pa, copper, bakal, jealousy, ano pa nga ba, mga waste na nandyan sa bahay nyo, kaldero na hindi na ginagamit, mga sirang mga sa motor, yung mga gamit ng motor na hindi nyo na ginagamit o sira yung motor nyo, yung mga parts niya, pwede nyo ibenta sa amin, bibilhin namin yun ang ginagawa ng company namin na napasukan kong company. At ngayon nga is nandito ako sa Padre Garcia dahil dito ako nakasign sa bagong bukas ng company namin na hindi pa tapos pero tumatanggap na kami ng mga kalakal. So this coming days is pag-uusapan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga products na binibili namin para naman sa mga followers ko, kung kayo man ay taga dito sa Batangas, pag may nakapanood nito na taga dito sa Batangas at mayroon kayong mga gamit dyan sa bahay na hindi nyo na ginagamit, mga sira-sira na mapapakinabangan pa pero gusto nyong itapon, is ibenta nyo na lang sa amin. So mga ka-Chicks Maxer, ang hirap talaga dito sa Pilipinas, no? Sa 3 buwan ko dito, mag-4 o 5 buwan na ata ako dito sa Pilipinas, napatunayan ko na mahirap kasi nung nag-apply ako dati, hindi naman talaga ako nag-apply ng mga ganitong mga trabaho o nag-try na sumubok sa mga pabrika o sa kahit saan pang supermarket o kahit saan pang trabaho dito sa Pilipinas kasi dati nagtatrabaho lang ako sa pinsan ko. So ngayon naranasan ko na kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Ngayon nare-realize ko na kung bakit kadalasan ng mga Pilipino ay pinipili nila makipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi most of all kasi mahirap mag-apply. Unang-una is yung mga requirements. Ang daming requirements na hinahanap. First, kung ano-ano yung mga basic requirements, SSS, pag-ibig, PhilHealth, at kung ano pang anik-anik. And pag natanggap ka naman, yung sahod is very minimum. Depende sa lugar pa. Kung isang munisipyo is syempre maliit lang yung rate nila ng pasahod. Kung sa city naman is magdedepende pa rin yun sa
company o sa pagtatrabahuan mo. So na-realize ko na mahirap talaga maghanap ng trabaho sa Pilipinas dahil napakataas ng standard dito sa Pinas. Kaya yung iba pinipili na lang mag-abroad. Hindi lang naman yung nasa abroad is yung mga hindi nakatapos. Yung iba kasi is mostly talaga is mga tapos yung mga yan. But pinipili na mag-abroad dahil dito din sa Pilipinas, bukod sa minimum lang yung sahod mo is nauubos lang. Saan nga ba ito nauubos? Is nauubos ito sa mga basic needs, sa mga pagkain at pamasahe mo papunta at pauwi galing trabaho. So hindi ka nakakaipon at napatunayan ko na yun sa pagtatrabaho ko dito sa Pilipinas. Sobrang laki ng agwat na kinikita mo dito sa kinikita mo sa abroad. That's all for today's vlog, life update. So, yun ang nangyayari sa akin this past few days kung bakit hindi na ako nakakapag-update. Kung makikita nyo is magsusorry na ako dito sa background ko. Is kung makikita nyo, yan yung background ko. Plus, ayun pa yung mga sinampay ko. So, bakit may sinampay ako dyan? Syempre, umuulan. Umuulan ngayon. Hindi ko alam kung may bagyo o ano ba. So, hindi pa natutuyo. Bukas wala akong susutin. Kaya ang ginawa ko dito, kung nagsampay, o kung makikita nyo, ginagawa ko na itong sampayan. So, ang pangit pa ng kwarto ko at i-renovate ko to, ayusin ko to. Yun ang dapat nating abangan sa vlog ko. Kung ano ang magiging hitsura nitong abandoned room ko. Container room kasi siya. And for my next vlog is papakita ko rin sa inyo yung area kung saan ako nagtatrabaho dito sa Padre Garcia. At kung suswertein, papakita ko rin sa inyo yung mga views na makikita o magagandang tanawin na makikita dito sa Padre Garcia, Batangas. And isi-share ko rin sa inyo kung ano-ano nga bang mga waste materials ang binibili ng company namin. Para sa mga merong waste materials dyan na itinatapon na o balak nyong itapon tapos mapakinabangan naman is pwede nyong ibenta dito sa amin. Kung malapit lang kayo dito sa branch namin dito sa Padre Garcia. So, papakita ko sa inyo ano-ano nga ba itong mga waste materials na to ang tinatanggap namin na pwede kayong kumita instead na itapon ninyo. So, yun abangan nyo rin sa next vlog ko yung mga products na pwede namin bilhin sa inyo na akala nyo is hindi na mapapakinabangan. Yung pala ay mapagkakaperahan. So, thank you for watching. This is Grebonet and welcome to my vlog. Kung bago pa lamang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Sayonara!